po si Binibining Larjane Bidunggay mula sa BSED Filipino 1. Ang paksang ating tatalakayin sa videong ito ay tungkol sa punolohiya. Una sa lahat ay talakayin muna natin ang bahagi na ginagamit sa pagsasalita. May tatlong salik na kinakailangan upang makapagsalita ang isang tao. Ito ay ang enerhiya, artikulasyon at resonador. Dahil sa interaksyon ng tatlong salik na ito ay nagkakaroon o nakakabuo ng isang tunog. Enerhiya, ang presyon na nalilikha ng papalabas na hiningang nagbubuhat sa baga. Artikulador, nagpapakatal sa mga babagtingang pantinig. Resonador, nagmumodipika ng tunog. Ang bibig at guwang ng ilong ang itinuturing na resonador. Sunod naman ay ang mga bahagi na kailangan sa pagbigkas ng mga tunog. Ito ay ang dila at panga, bibig at ngipin, matigas na ngalangala at malambot na ngalangala. Ngayon naman, bigyan natin ng kahulugan ang salitang punolohiya. Ito ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga makabuluhang tunog ng isang salita na bumubuo sa isang wika. Ponema naman ang tawag sa pinakamaliit na unit ng tunog. Ang Filipino ay mayroong 21 ponema, 16 ang katinig at may 5 patinig. Ngayon naman, tuklasin natin ang ponemang katinig. Tingnan at suriin ang chart ng ponemang katinig. Inyong makikita na mayroon itong paraan at punto ng artikulasyon. Unahin natin ang paraan ng artikulasyon. Pasara. Ang mga tunog ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsara ng dalawang bahagi ng bibig tapos biglang pagbukas. May dalawang uri ng tunog. Ito ay ang walang tunog at mayroong tunog. Ang letrang P, T at K ay ang mga letrang walang tunog. Ang letrang B, D at G naman ay mayroong tunog. Ba, 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 da, 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 ga, ga, ga. Pailong. Ang hangin ay nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi at pagtukod ng dulo ng dila sa mga ngipin. Halimbawa nito ay ang letrang M at N may tunog. Pasutsot. Ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at ngalangala o kaya'y babagtingang patinig. Halimbawa ay ang letrang S, 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 S at letrang H, ha, ha, ha. Ito ang mga letrang walang tunog na halimbawa ng pasutsot. Pagilid. Ang hangin ay lumalabas sa gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid. Halimbawa nito ay ang letrang L na may tunog L, L, L. Pakatal. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulo ng nakaarkong dila. Halimbawa nito ay ang letrang R na may tunog R, R, R. Malapatinig. Dito'y magkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Halimbawa nito ay ang letrang Y, ya, ya, ya. At letrang W, wa, wa, wa. At dahil tapos na tayo sa paraan ng artikulasyon, dumako naman tayo sa punto ng artikulasyon. Panlabi. Ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Halimbawa, pa, 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 pagong, ba, 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 bata, mansanas, pangipin. Ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas. Halimbawa, ta, 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 tasa, da, 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 dahon, niyog, panggilagid. Ang ibabaw na bahagi ng dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid. Halimbawa, s, 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 saging, l, 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 lapis, r, 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 radyo. Pangalangala. Ang ibabaw ng dulong dila ay dumidikit sa velum o malambot na bahagi ng alangala. Halimbawa nito ay ya, 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 yakap, ka, ka, kahon,
Ga, 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 gatas. Wa, 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 watawat. Panghuli ay ang glutal. Ang babagtigang tinig ay nagdidikit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. Halimbawa, ha, 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 hawla. Ngayon naman ay talakayin natin ang ponemang patinig. Ang ponemang patinig ay may tatlong bahagi ng dila. Ito ay ang paharap, pasentral at palikod. Mayroon din itong tatlong posisyon. Ito ay ang pataas, pagitna at pababa. Letrang A, ito ay pasentral, pababa at di pabilog. A, A, A. Sunod naman ang letrang E, paharap, pagitna, di pabilog. E, E, E. Letrang I, paharap, pataas, di pabilog. E, E, E. Letrang O, palikod, pagitna, pabilog. O, O, O. Panghuli, letrang U, palikod, pataas, pabilog. U, U, U. Kunting paalala, ang laman ng video ito ay tungkol sa aking sariling kaalaman lamang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!